From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. The title of what I am going to speak tonight is about excellence. Ang tanang mo yung excellence. A call to excellence. Ang tanang mo yung a call to excellence. Ang tawag sa pagkabinansay sa Tagalog. Ang tawag ng si tanghalan. Ano? Oh, mga Tagalog. Mga Tagalog ba kayo? A call to excellence. Na may good, na may better, na may best, pero na excellent. So, kung ikaw good, ang kalaban nimo ang better. Kung ikaw better, ang kalaban nimo ang best. Kung ikaw best, ang kalaban nimo excellence. Kung ikaw excellent, ang kalaban nimo imong kaugalingon. Kaya wala naman kailangang sukdanan. Di ba? So, dito ta sa pinaka-taas. Ang excellence, dili perfectionism. There is no place for a perfectionist in this world. Excellence is not perfectionism. Because when you are a perfectionist, you have no more room to improve. But when you strive for excellence, you are above the mediocrity of this world. And you always strive to do better or to do the best, if there is a word that is above that, the next time around. Kada duna kay buhaton, mangita pag yung kagpaagi, na kung duna pa'y mas mayo sa imong gibuhat ron, kinahanglan mo pa'y imong pagasundugon. So, muadto ka, una ka mo to sa excellence, muadto sa ka sa kinang ginatawag school of discipleship. Because excellent people are taken from the school of discipleships of the Lord. Ang tanan nga mga excelente nga tao, yun lahat ng excelenteng tao, kinukuha ng Panginoon mula sa paaralan ng mga disipulos o sa paaralan ng mga disciples. Like, for example, in the 20th, 21st century,
companies are excelling in all their endeavor, because excellent companies are intensely people-oriented. Kanunay yung katawhan ang ilang nakita. Kay ang excellence nga itong makita, kinahanglan mo labaw sa mga way kinabuhi nga butang. Nga kadugayan, basig masayo pa nga itong mga mata, kanunay na lang ang atong makita ang mga butang, nga mo yung nga, excellent kaayo. Usahay na mo, sulod rin mo, excellent kayo ang pagkabuhat aning simbahana. Pero ako, sa akong pagunahuna, una ako makakita sa excellence aning simbahan, nga pagkahimo, mangutana sa ako, kinsa may naghimo ani? Pagingon ka to siya, dito na ako i-ascribe ang excellence sa iyaha. Kining atong nakita, produkto na lang ni sa iyang pagka-excellente. So tao gyud ang kinahanglan mahimong excellent. Amen. The same is true to excellent churches. Kinanglan ang atong pagalagad, kini igsoon matawag nga excellent. Kung kamoy akong pasok doon sa akong pagalagad ug ministry, nga ako inyong leader ug inyong pastor, unsa man yung matawag sa kuha? Makategorize ba ko sa mga excellent? Pero igsoon, dili ba ako kontento sa akong kaugalingon? Ngayon na lang ko. Kanabi tayo magwali ko, usay mo ingon ko sa akong mga kaubanan, tama ba itong akong wali? Eksakto na ba ito? Kasi gwapo kayo, pero sa kuha, wapa ko magwapuhi. Amen? I am always striving to do better. If not better, I always strive to do the best in a given situation. We are, as a church or as a kingdom of God, we are committed to invest in people and specifically obey the Great Commission by making disciples according to Matthew 28:16-20. Di ba yan ang sinabi ng Panginoon? Go ye into all the world and make disciples of all nations. We are committed to invest in people and obey the Great Commission by making disciples. Kung excellent ang inyong pastor, gusto na ako ang tanang nagpalibot sa kuha, excellent pod. Manang malagot ko makakita og mga worker nga dili excellent. Pero pasensyoso ko, basta siya naninguha pod, nga doon ay room sa iyang kinabuhi sa excellence. Ang akong kalagutan kanabang, sa iyang hunahuna, di na siya kinatudluan pa. Tama na tanan niyang kinabuhat. Wa na kinamutudlo na ako, tama na yung tanan sa kuha. Kana siya, wa na dapit ng kalibutan na. Kinagla, ipadapli na. Kung makakita kong mga tao, na they are always yearning for the best to happen in their lives. They are always open to some knowledge or to some suggestions in order for them to become more excellent the next time around. Manay akong gustong kauban. Manay akong gustong kauban ng mga katauhan. Now, listen to this. The call is not to make people our disciples. Ang tawag sa Dios dili para himuon nga ang mga tao atong disciples. But to make them the disciples of the Lord Jesus Christ. Ang tawag dili kay para kamo magtawag og laing tao nga mahimo ninyo mga disciple. Inyong disciple. Dili. Inyo tong sistema, inyo tong standard. The call is for us to call people so we can make them the disciples of the Lord Jesus Christ. Kay wa na may mo excellent pa sa Ginoo. What are disciples? Disciples are people in training. The goal of their training is likeness to their Lord, according to Luke 6:40. Tanawa unsay gisulti sa Lucas 6:40. Ingani ang gisulti sa Lucas 6:40. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo.
Apan ang matagusa nga katudluan sa hingpit, mahisama sa iyang magtutudlo. The disciple is not above his master. But it is good for a disciple to become like his master. No, maunay concept sa discipleship. So, ang goal sa training sa disciple, para mahimo siyang sama sa iyang Ginoo. Mutupong yun siya sa standard sa iyang master. Mao gyud iyang kuhaon. Mao gyud iyang target. Mao gyud iyang abuton sa iyang kinabuhi. Now, kini nga mga these disciples live with unrivaled and unquestioning devotion to their Savior. Sumala sa Mateo 10:37 ngadto sa 39. Tanaw naton sa gisulti sa Mateo 10:37 ngadto sa 39. Matthew chapter 10, 37 to 39. Ingani ang gisulti. Ang may gugma sa iyang amahan o inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang may gugma sa iyang anak na lalaki o anak na babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug kung wala magpasan sa iyang krus, ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawagtangan hinuon ini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi, tungod kanako, makakaplag ra ni ini. So, mao ni ang devotion nga dili matupngan, unrivaled, unquestioned devotion to their Savior. Pagka sa Ginoo na gani ng alagad, ang usa ka disciple, wala na gyud na. Tuwa na gyud ang iyang loyalty 100%. Tuwa na gyud ang iyang unquestionable loyalty sa iyang master 100%. So, sa worker sa Jesus Christ, sa mga members sa Jesus Christ, nga nang ipangayo. Mo bitang maduha-duhaon dili pwede diri. Balik mo, pareha mo sa asawa ni Lot dito mo. Ano magsige question, dili pwede diri. Kung gusto mo mag-question sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Manang mga ginikanan, nanay mga anak na nag-full time, aminaw mo, sayang magtinawhanon ng uban sa inyo, ha? Kaya ang inyong mga anak usahay, mabati ninyo nga ang loyalty, ang gugma nila, labaw na sa Ginoo karon kaysa sa inyo, ha? Ay mo kasakit. Nagatuman lang sila anang Matthew 10:37 to 39. Amen. Nagsugod na ko, ha? Amen. Pag-abot sa pag-alagad, why manoy-manoy. Ginoo yung tanan ang number 1 sa tuong kinabuhi. Mga disciples na ba mo? Mga disciples na ba mo? Oh, diha ang mahigugma ginahan, amahan, labaw pa kanako. Unya nagsugo siya, higugmay mong inahan ug amahan. Mao ni ang usa sa mga sugo. Unsa ninyo pag-reconcile na? Ambot pasabot, kung ikumpara sa Dios ug sa imong ginikanan, nga mao nay pinakataas nga kinahanglan patungan sa imong gugma, ining kalibutan na, mas mulabaw siya. Mabitan dunay mga young people dire nga hinigugma kayo sa ilang mga ginikanan, sila pud nahigugma sa ilang ginikanan. Pag-alagad nila dire, they were put in a choice by their parents. Anak, biyaan ng pag-alagara, kung dili, kalimtan ko na ako'y anak pa rin mo. Kung sa'y sulti sa anak, Nay, kabaluman mo, sayod man mo. Nga kamo akong ginikanan, bisan magkinaon sa ginikanan tamo. O ang akong paghigugma ninyo, di gyud na mausab. Pero kung papiliun ko ninyo, gihigugma tagyapon mo. Pero mas labaw ang akong paghigugma sa Ginoo. So, bisan matulo ako mga luha, kay magbuwag na ta, kay kaliptan naman ka ako ninyo. Kung magpadayo ko aning pagkanagara. Ihilak ko na lang. Kay musunod yun ko sa Ginoo, bye-bye. Di ba? Di ba, nana? Sila siguro nagdumot sa imo, kay
patay na good ka. Pero ikaw imong gugma mao gyapon. Pag kinaun sa imong inahan na gyapon imong na. Pero pagka ang imong pagalagad sa Ginoo may gi-question, bisan pa ginikanan, Ginoo gyud imong unahon. Kini kamatay nimo imong ginikanan, di kaluwas nimo na. Isapod na sila sa matubang sa hukmanan. Manubag. Di sila kaluwas nimo. Ang Ginoo ra gyapon manuluwas. So siya gyud ang atong halaran sa tanan. Discipleship na na. Mo na discipleship. Mo na di masabtan sa mga tawhanon. Mga tawhanon na, mga suko na, kaya di man sila kasabot. Kung wala sila kabalo nga espirituhanong lakaw sa disciple, ana ang iyang mentalidad, ana iyang nakita, ana ang iyang ginalakwan. Ang mga tawhanon kay bisan nga alagad na wa pa man sila anang mentalidad ra usahay, unconscious pa sila. Motong malain sila. Sa man ako anak, bastos na makay ni. Dili so. Nalay siya higher devotion kaysa sa imo nga iyang ginikanan. Mas higher kaysa sa imuha kay Dios man. O ang Dios may nagbuhat sa ginikanan ug sa anak. So siya gyud ang ngayan sa tanan natong devotion. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, the kingdom of God then, like the kingdom of God here, is not a mere collection of believers. Okay? It is a congregation of disciples that later on will become workers. So the kingdom of God or a congregation like this is not a mere collection of believers. It is a congregation of disciples whose unquestioning devotion and unrivaled loyalty is to their Lord. Mao ni kita. This is the kingdom of God. Discipleship to Jesus Christ meant nothing less than complete personal commitment to Him and His message. Mao nay discipleship sa Ginoo. Ang buta sa butana, 100% nga loyalty sa iya or nothing. Lord, 99% lang, di ka pwede maging disciple na. 100% yun. We are talking here about the call to excellence. We don't want the best, we want what is excellent. I want to become excellent. Okay, the first mark of a disciple, therefore, is that he is personally related and unconditionally committed to Jesus Christ as Lord and Master. Hallelujah. That's the first mark of a disciple. You are personally related and unconditionally committed to Jesus Christ as your Savior and Lord. Walay kondisyon ang atong attachment sa iya, ang atong pagalagad. Walay kondisyon. Lord, mangalagad ko nimo kung walay kung diri. Ang tanang nay kung moingog amen. Ang nangalagad nga way kondisyon moingog praise the Lord. Nya personally related ka. You are personally related to Him. May personal relationship ba mo sa Ginoo? Igunsa mo niya. If you are not personally related to the Lord, you won't know what His message is. You won't know what kind of life He is living. And you won't know what is the purpose of His being a Savior and being a Master. Huwag kakabaluan na. Pero kung personally related ka, doon na kay relasyon sa iya, makasabot ka. Hallelujah. Why? Because Jesus Christ expected the men He was with to obey Him. He expects that from us. Nag-expect yun ang Ginoo sa tuwang tanan nakiguban niya. Musunod yun ta sa iyaha. O na unconditional yun ang atong pagalagad. They were not required to be servant,
but they had to be loyal. Amen. This became the distinguishing mark by which they were known. Dili ta gi-require nga mahimong mga ulipon, pero gi-require ta nga mahimong loyal. Kaparumo say loyal. Pagka-loyal ka, bahala nagmagkinaunsa samtang ikaw kauban nako, di gid ka mudaot nako. Di ka mudaot. Pagka dili ka loyal, di ka makiguban tuwang sa gawas. Kaya mahimo ka pa kang ispiyaw niya. Mahimo pa kang kauban sa kalaban niya. Oh. So, ang tanang makiguban sa Ginoo, kinahanglan loyal yun sa iya. Loyal ba inyong magbalantay? Daghan diri igsoon ang mga members nga nisulod. Pagkahuman gidaot pa nilang pagalagad. Unya gusto pa ko nila nga muuban sa ilaha. Ingon ko kamo na lang, no? Iubanan ko karon ang kinabuhi ni Jesus Christ. Magkinaunsa, di ko mubiya ni kinabuhi. Panalipdan ko ang Ginoo, higugmaon ko ang Ginoo. Kamo na lang. A disciple's relationship to the Lord is one of self-sacrifice and surrender. Everybody say self-sacrifice and surrender. Let's read from Luke 14:25 to 35. Makita nato sa Luke chapter 14:25 to 35 kung unsa ang gisulti sa atong magbalantay. I read from the Visayan Bible. Og dihay dagkong mga panon sa katawhan nga mikuyog kang Hesus, og siya miliso og mingon kanila, kun adunay tawo nga muani kanako og dili siya magadumot sa iyang kaugalingong amahan, o ginahan, o asawa, o mga anak, o mga isong lalaki, o mga isong babae. Oo, bisan sa iyang kaugalingong kinabuhi, dili siya mahimong akong tinunan. Bisan kinsa nga dili mo pasan sa iyang krus, o dili mo sunod kanako, dili siya mahimong akong tinunan. Kay kinsa ba kaninyo nga sa magtinguha sa pagtukod og tore, dili una mo lingkod sa pagkwenta sa galastuhan kung aduna ba siya igong ikapahuman ini. Tingali unyag hinuon sa dihangay kabutangnan niya ang patukuranan ug unya dili na siya makahimos paghuman ini. Ang tanang makakita ni ini mosugod sa pagbiay-biay kaniya. Nga managingon kining tawhana igurang misugod sa pagtukod apan wala makapahuman. Kinsa bang haria nga sa iyang pakigubat batok sa laing hari dili una mulingkod sa pagpakigtambag kung takos ba siya uban sa 10,000 ka mga tao. Sa pakigasdang bato kaniya nga may dalang kaluhaan kalibo ka mga tao. O kung dili manugaling samtang nga usa atua pa sa halayo, kini iyang pagsuguon sa pagpangayo kaniyaw kasabutan sa pakigdait. Busa bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang gihuptan, dili siya mahimo nga akong tinunan. Everybody say praise the Lord. Gwapo bang isulti sa Ginoo dire? So, a disciple's relationship to the Lord really is one of self-sacrifice and surrender to Him. Complete surrender to the Lord. Second, a disciple lives his life under the authority of the words of God. Jesus Christ is the teacher. He said, if you abide in my word, then you are truly disciples of mine. He said in John chapter 8 verse 31. So, ang usa katinunan magkinabuhi sa otoridad sa mga pulong sa Dios. Si Jesus Christ ang atong magtutudlo. Ingon siya, kung magpabilin mo sa akong mga pulong, tinuod yun mo nga akong mga tinunan. So, a disciple then is a person of the Word, obeying the Lord through the Word, and in that obedience find his own freedom. You find freedom by obedience to the Word of God. Amen. You shall know the truth, and the truth shall set you free. So don't forget that. A disciple lives his life under the authority of the Word of God.
di gyud ka mobulag sa otoridad sa pulong sa Dios. Pagkapulong sa Dios nang nisulti, bow down tang tanan. Basta pulong na sa Dios ang nisulti, bow down. Basta gisulti sa Word of God, wa gyud usang disciple din sa Jesus Christ nga gingharian nga mo question na. Lupig pa natong Muslim din Kapila mo ang po Muslim? Pagpamatod, basta gisulti silang Quran, bow down silang tanan. Kapila? Kapito sa isa kadlaw. Kita. Dapat ka napulo ta sa kadlaw mo bow down. Okay, sugdan na nato ugma. Unsang oras nga unang-una nga muluhod ta, di lang ta muluhod unsay atong buhaton? Mo bow down mo. Atubangan ninyo katedral. Bisan nasa mo, pangitan yung direksyon sa katedral. Bow down og napulo ka beses. Kana pagpamatuod nga ikaw na kinabuhi, ilalom sa otoridad sa Word of God. Nga basta imong pulong Ginoo, luhod gyud mi ana. Let's give back to the Lord His sovereignty. He knows what is wrong and what is right. He knows what is good and what is evil. It all is stated in His Word. So let's give the Lord back His sovereignty. And what we do is just obey Him. If He says this is bad, let's not do that. If He says this is good, then Lord, you know what's good, I'll obey that. Balik na nato sa iya. Wala na sa ato ang pagbuot sa pagpili unsay maayog unsay dautan. Ibalik na nato ang mansanas nga atong gikaon. Siya nang magbuot unsay maayog unsay dautan nato. Dautan ingon siya. Paminawan Dautan ingon siya, di mo hatag og tithes. Uy. Ingon siya, dautan ang di mo hatag og tithes. Kisa may nagpasako pa na. Wa kasabot ng mga Bisayaan Ingon ang Ginoo, dautan ang dili mo hatag og tithes. Di man mo ka-amen na. Gisabot pa ninyo, abi yung Tagalog to Bisaya to. Kisa may nagtuo ka uban sa Ginoo ang dili mo hatag og tithes, dautan. Bitaw kamot niyo ba? Kinsa may nagtuo ninyo sa sulti sa Ginoo nga maayo ang muhatag og tithes. Wala na nagka-question? Disciples na tanan. Third, a disciple is committed to fellow disciples as an evidence of their love for the Lord. He said, by this all men will know that you are my disciples if you have love one for another. John chapter 13:35. So ang usa ka tinun-an, committed sa paghigugma sa iyang isig ka mga disciples. Ebidensya ni nga kita na higugma sa Ginoo. Ay mo pagsulting na higugma mo sa Ginoo, gidumtan ninyo yung silingan nga member sad. Anong walay Jesus Christ magdinimandahay Walay Jesus Christ magdimandahay. Walay Jesus Christ magsinabunutay, magdinautay, magpinahitay, maginawayay. Pagawason ta mo, di na pwede diri. Paghigugma lang, aniya diri. Kung makita lang sa kalibutan ng gugma sa inyong magbalantay para sa mga katauhan nga mosulod sa Jesus Christ nga gingharian, dili unta akong ladauton bisan gamay. Tinod ba gusto ko mo dato? Dili na ikalimod. Kung akulay padatuong karong taga kog 5 billion ron, wala na Jesus Christ nga mamuyo pa sa squatters. Manungha, ay sa palakpak, paminawan Walay Jesus Christ nga mamuyo og squatters area. Na may ginatawag American Dream, mas kuyaw ang Jesus Christ Dream. Sa di patamuat to sa langit, samtang kita gipabilin pa dinhi. Dili ingon nga materialistic ta, dili. Tungod kay ang material, ato lang gigamit wa nato higugma. Bisan gwapo ning atong katedral inigabot sa rapture, mamiya ta. Bahala kang katedral ka.
Babay na sa imo ha. Oh. Kamong mga magdadaot, balik inyuhan na ni. Tibok ninyong kasing-kasing. Abi ninyo igsoon, dili ta attached bisan unsang butang. Pero excellent ang atong ginabuhat bisan unsang butang pud ang ihatag sa Ginoo. Mao na Jesus Christ dream. Hunahuna ninyo ni, paminawan ninyo ni. Pananglitan, kining pagalagara sa atong logistics, natayo sa kadako kayong factory, pananglitan, factories gatas. Ha? Consumable na, everyday kinanglan sa tao na, so ka na nga, negosyo, dili kinang mabankrupt. Pananglitan niya, dako kayong factory niya, ang ginasuplayan nato tibok Pilipinas. Nag-export pa kita abroad. So, dagang kwarta gasulod diha. O yan mo? Pananglitan na siya. Pagkatapos ang tanang membro, nagatrabaho diha. Walayo sa ka membro nga di mo trabaho diha, kay bisan nasang syudad, naatay extension nga factory. Okay? Alam sa gimong palakpak. Dream pa niya, dream. Damgo pa ni. Pwede mo ta magdamgo nga nagmata ba? Okay, magdamgo sa ta? Okay, gadamgo ta. Guwapong damgo ni, asa mong mata? Okay. Ang tanang mga members, dili mawadag trabaho kay tanang mo trabaho diha. Panita des dabaw, dako kay factory. Tanang members ka trabaho diha. Ang unahon ako pag patrabaho diha katong nasa squatters area tanan. Pagkatapos igsoon mo palita og kaning yuta dinhi nga 1,000 hectares para lang ang tuyo subdivision. Sa mga membro nga tanan nagtrabaho, ang tanan doon ay sweldo. Ay sa lagi magpalakpak ha? Nya, ang kanang komunidad sa mga Jesus Christ members, ako jud na nagplano ang ako yung gusto nga itabo diya may mahitabo. Ako'y nagplano sa tanan yung balay, kay kamo di mo kabalo mo plano balay, nga naman. Nakasulod ko sa inyo mga balay, murag mga balay sa ok-ok. So, ako'y nagplano sa landscaping, unsay kulor sa sagbot diha, unsay kulor sa mga bulak diha, nga inigsulod sa tao nga nas kalibutan, pagsulod niya anang koralado nga compound, makayon siya nga, unsa ni langit na ni? Ana gyud ang epekto. Sa digid kapugngan? Mamalakpak yun mo, digid kapugngan? Gadamgo ba yata? Okay. Nyaigson! Tanang na mo yudiha! Areglado ang kinabuhi. Kaya na may trabaho tanan. Unyang standard sa Jesus Christ ngaging harian, nga inig trabaho nimo, gusto nimo dili tagang yung kagsakyanan nga personal nimo. Nga naman, kay gikinanglan nimo na. Aron, di ka na makaingon nga, nag-ulan, mo nang ako kasimba. Unya, kanang nga komunidad, na sarili nga eskwelahan. Ang tanang magtutudlo, puro Jesus Christ nga pagalagad. Kay ang eskwelahan, gipanagiyahan man sa gingharian sa Ginoo. Ang tanang gitudlo diha, di lang secular, gi-insertan ginag Word of God. So samtang nagalawig ang secular nga kaalam sa kabata, may tungod sa kalibutan, sa siyensya, sa bisan nun sa diha, sa mathematics, bisan nun sa diha, na ay Word of God nga kauban sa iyong pagtubo. Sa pagtubo sa iyong utok. Okay? Pagkauman, wala yung mga bata diha nga nagadroga. Libre yun sila na. Wa na'y kabalak-an diha nga may influensya pala sila sa mga kadautan sa binuang sa eskwelahan sa kalibutan ro. Ada yung tagdam ko? Nya kayang tanang na muyo diha, puro man dunay gikinahanglan. Naaputay sariling Victoria Plaza. O kaatbangana ang katedral. Ngayon ka Domingo, mga tag espirituhanong pagkaon. O sa atong dapit trabahuan, nga ang Ginoo may naghatag, walay kaguliang kay walay strike. Nakita ba mo
mga Jesus Christ members gadala-dala og sako tapos mag-strike. Wala na dito. Kay nga naman, sobra pa sa ilang gikinahanglan. Dili na sila mag-strike, ihatag na tanan. Hallelujah! Walay basura ana nga compound. Ang tanan di areglado, pati kolor sa bulak, pati kolor sa sagbot. Nanay pagbuot ang Ginoo ana tanan. Pati tsura sa inyong balay, sulod o gawas. Hallelujah. O salay kural diya, kada balay walay kural. Ang tanang balay diya libre sa kural. Isa lang ka kural, tibuok. Way mangural og iya kay puro magsuon man tanan diya. Ang mga anak ninyo inigsulod dito pagkamuli sa klase, gadagan-dagan dito, walay usa ka niwang nga bata, puro tambok tanan, pula-pulang aping. Kaya tanang bata way sakit, walay malnourished. Hallelujah. Nya sa tunga ana nga mga komunidad dunay part nga perting gwapuha, lapad kayo, mga 2-3 ka hektarya sa tunga igsoon, puro gina waterfalls. Pagtanaw nimo, kuapo kay nga waterfalls nga mga 3 hectares, simento na nga hagdan-hagdan niya, gatubod ang tubig diha, mura galatay sa mga hagdan, wa day kakabalo sa ilalom day Memorial Park na. Para sa atong mga hinigugma nga Jesus Christ members nga namahulay na, pero kauban lang gyapon nato, tua sa ilalom sa underground. Pero sa gawas, di ka kakita, makaingon kakagwapo nga park ni. Was la kabalo nga ang atong namahulay nga mga mahal sa kinabuhi to sa lalom. Pinakagwapong Memorial Park, di ba? Katong tanan karon nga tuwa dito sa Davao Memorial Park, panguhaon to tanan. Oh, kamong tanan nga di kaabot sa rapture nga buhi, ay mong kabalaka. Tuwa tanan ang atong mga mahal sa kinabuhi, kauban nato. Aron inigbudyong sa trumpeta, dugan-dugan tatanan modto sa langit. Okay? Everybody say praise the Lord. Dili ni siya isolated nga community, kay kini nga community na ay misyon para sa kalibutan sa gawas. Di more nga kita gipanalanginan, di more nga ang panalangin atong i-share sa atong ministry to the poor nga unom ka association, dugangan pa nato na pagkatapos igsoon. Tanawon ninyo ang atong mission sa ministry to the poor, tag 6-wheeler nga truck, tag na pulo ka buok, puno na og sinina, punog pagkaon. 365 days a year nagalakaw na sila para mo distribute og foodstuffs og clothings og kung sa pagpanginahanglan sa tanang kalamidad kitay nagauna. Samtang niya patahang to di matuman ng damguha, maunay akong ginapaingnan, maunay akong gusto nga tuon, maunay akong kalingawan nga pangayoon sa amahan sa langit. Praise God. So, dinhi pa mo sa yuta, na anad na mo anang kinabuhiya, aron pagatog langit, di na mo masyak. Nga naman, mo nang gingharian sa Dios diri sa yuta. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Walay mga naay sakit diha. Kay ngano, kung na may sakit kinahanglan tambalan, naatay sariling hospital. Ang dili kinahanglang ampuan sa ospital dalhon. Ang di madagampo sa ospital. Dili man tanan sa ampo kinahanglan. Spiritual cases raman ang nasa pagampo. Ang uban sa inyo igsoon, ang inyong mga sakit, gumikan raman na sa inyong kahugaw. Tudluan lang mo. O na, taigsoon diri balik-balik. Sige, paampo. Basta na healing line, una gina siya. Kada Domingo guna. Usa na katuig ning bayhana, sige paampo. What jud maayo ni? Sa maning kamuta ni Way, gahom ni. Kaya kung naayo pa na siya, din so, kada healing line, muuna, wa maayo.
Sister, dali ragod. Kamatikod ko nga, usan na kakatuig, sige paampo, wadyod ka maayo. Noon sa man ka? Abi ninyo nga nang wa maayo, gumikan ras kahugaw. Ang mikrobyo na tanas balay. Pag susis balay, ang tanang nuog, nga taglima na katuig, tuwas kilid, gilangaw. Tanang okok, tuwa dito, mangagis lang plato, kinsa di makulira ana. So, ang akong gisulti sa babae, hinluay mong balay. From top to bottom, nga maghinlo ka, imong anak, liguan na adlaw-adlaw. Karon wa na magpaampo, mang anak himsog na tanan. Why ampo-ampo to? Wa na nako siyang ampo, di ka karon di na ko mampo nimo. Ginainsulto ko nimo. Kaya isa nakatuig na akong inampo nimo, niwang lang yapon ka. Dapat isa ka ampo, ayo na ka. Nakagamhanan ng amahan. Hallelujah! Okay, mga igsoon, mata na mo. Humanandam ko. Praise God! Pulatan na lang ninyo nga mutunghan as physical. So, kung nuna tayo may mga members, tudluan gyud sila sa mga leksyon sa espirituhanon, pagka nakapasar, kuhaon dayon gikan sa daang kalibutan, isulod sa bagong kalibutan. Ang standard siyang kinabuhi, makita gid niya nga bagong kalibutan gyud ni. Di ba nagyo nga Ginoo? Mabuhat kog bagong kalibutan. Ang tanang mga butang daan ning agi na, they that are in Christ are new creatures. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Hallelujah. Fourth, a disciple's allegiance to the Lord by spiritual fruitfulness is by spiritual fruitfulness. So, ang allegiance nimo, ang imong pagkatunay sa Ginoo, mapakita nimo, pinaagi sa imong pagkamabungahon. Ingon na John 15:8. John 15:8 says, "By this is my Father glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples." Walay disciples nga way bunga. Mabungahon ta sa bunga sa Espiritu, mabungahon ta sa kalag, ug mabungahon ta sa tanang buhat nga maayo. Wajay mamungag wit-wit. Buhay mamunga og away. Sa diyang mulutaw ang imong pagkatao, unsa may bunga nimo, makitan sa imong binuhatan. Kaya ang binuhatan mo ng bunga. So may binuhatan, puro lansis. So may binuhatan, puro away. So may binuhatan, puro wit-wit. So may binuhatan, puro pamakak. Why, disciple nga preyana. Ang bunga sa disciples, puro bunga sa Espiritu Santo. Bunga sa mga kalag. O bunga, puro gyud na maayo. Makapupo ka gyud maayo sa iyaha. Ano yung disciple? Sa may mong bunga, puro problema. Ano niya akong bunga? Yan ang wa na'y problema ang disciple. Magsusulbad man siya problema. Iyang problema o problema sa uban. Sa iya tanan niya problema, gisulbad na niya. Ang ubang problema, mutabang pa siya sulbad. So wala na'y problematic ng disciple. Puro na solusyon ning kalibutana. So a believer proves to be a disciple through his ministry to others. Discipling is the process of bringing a believer to complete submission, devotion, and service to the Lord Jesus Christ. Okay, this is what a disciple is all about. There are 7 essential factors in order to develop a model in the disciple-making process. Number 1, disciple is a maturing process. Ang tanong mo yung discipling is a maturing process. Discipling is a modeling process. Kusga ninyo. Discipling is a mutual process. Discipling is a multiple process. Discipling is a manifold process.
Discipling is a ministry process, and discipling is a multiplying process. Paingon na ni sa excellence. Ang atong gisgutan diri, ang discipleship pa lang. Isa ni sa mga ang nga lakawan para mahimong excellent para sa Ginoo. So, sa sunod, atong estudyohan, ang tawag, padayon, ang tawag sa pagkahimong excelente. What is the motive for excellence? The motive for excellence is to please Him in all respects. That is the compelling desire of excellence. Makita nato sa 2 Corinthians 5:9. Kita ninyo igsoon sa 2 Corinthians 5:9, ingani ang gisulti. Kaduhang Korinto 5:9. Sa ingon ni ana, maanaa kita sa puloy-anan o mahimulag, ginahimo natong kalabuton ang pagpahimuot kaniya. Okay? So, whether in the body or not, our main desire is to please the Lord. Mahimo natong kalabuton, naa sa lawas ug wala ang pagpahimuot kaniya. Now, this is the motive for our for excellence. To please Him in all respects. That is our compelling desire. Makita nato diri ang model nga pagalagad sa 1 Thessalonians 1:6-8. Og makita nato diri ang mga Kristohanon niadtong mga panahona igsoon kung unsa gayud ang ilang pagkinabuhi uban sa Ginoo. Tanan kita igsoon nga naa diha niya nga mong process karon ang atog yung tinguha og tumong sa pagkahimong disciple o sa excellence mao ang pagpahimuot sa Ginoo. So His call is to abound, to excel, and to press on, to aspire for more. Now, there are two things to be observed about pleasing God. First, the Lord knows us with our individual abilities and circumstances. Second, the Lord loves us. He is not hard to please. The Lord is not hard to please. We will see in our study here about the evidence of excellence. The first mark of an excellent life is productivity. Everybody says the first mark of an excellent life is productivity. Nagaproduce ka gyud og maayo kanunay. Productivity gina. Pagkawa na kay gi-produce, nagsige lang kag tulog, nagsige na lang kag higda, wala kay gi-produce igsoon. Inigsulti nimo, iniglihok nimo, inig-produce nimo daotan, you are no longer in the will of God. Dili ka na makapahimo. Productivity gyud ang number one. Unsa may product nimo, unsa may mong pagkatao. Okay, this is the fruit in every good work that the Lord wants to see in us. According to John 15:8, Ephesians chapter 2 verse 10, and Titus chapter 2 verse 14. Second mark of excellence is progress. Everybody says the second mark of excellence is progress. Okay, progress. This is increasing in the knowledge of God. According to Philippians 3:8, Jeremiah 9:23-24, mao ni ang gisulti dinhi. Kinanglan nagauswag ta. Wa kita mong hunong. So, walay nagtumong og excellence nga moingon. Mas diri na lang ko kay maayo naman ko. Ayan ako tudlo eh. Kinanglan nagauswag ka adlaw-adlaw. Kung nahimo nimong mayroon, kinanglan ugma mas may pana. Third mark of excellence is power. Everybody says the third mark of excellence is power. The Bible says that, strengthened with all power according to His glory and might for all attaining of all steadfastness and patience. Tagang kagahom para maka-attain ka sa kalig-on o sa tanang pagkamapailubon. So, gahom ang ikaw pa katulo. Fourth mark of excellence is praise. Everybody says praise. Joyously singing thanks to the Father who has qualified us to share in the
inheritance of the saints in the light. So makakita ka nga sa diha nga ikaw nagapatunong sa pagkabinansay, doon nagyoy kanunay malipayong pagdaig nga nagigikan sa imong kasing-kasing paggawa sa imong baba kay nakaibalo ka, makigusa ka sa tanang mga kalabuton o sa tanan nga mga inheritance sa mga balaan sa kahayag kauban sa imuha. So everyone loves excellence. Everyone loves excellence, including the world outside. Mo nang Ginoo nagingon siya, may pa ning mga anak sa kangit-ngit kay manggilamon pa. O kin mga anak sa kahayag, danghag. Mo nang kita kinahanglan igsoon mo strive ta sa pinaka the best. Nya pagkauman sa the best, excellent pa. Palakpakan nato ang buhay ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan nato ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Manindugtang tanan mga kaigsunan. Amahan, akong gipasalamatan ang tanan nimo nga kaayuhan. Ang imong pulong na himong rema sa among mga kasing-kasing. Salamat o Diyos sa pribilehyo nga naami sa kinatungan sa imong gingharian sa imong kabubuton o Diyos. Huwag ako nag-aampo nga ipadayo namahan ang imong mahigugmaong kamot sa pag-una sa pagpanalangin o sa pagkadako ni ining imong gingharian nga mulapnag ug mohatag og kaayuhan sa imong mga katawahan samtang dinhi pa sila sa yuta. Mulapnag kini o Dios gikaning dapita, sumala sa gipadayag ug sumala sa gisulti sa propesiya sa imong balaang kasulatan. O sa ni kagamayng bato nga nagkadako ug nisakop ug ang tanang langgamon niya mo patog ug magpasilong ni ini nga maong gingharian. Salamat amahan kay wa nimo ni padayag sa mga tagagawas apan gipadayag nimo kanamo nga imong mga kaanakan ug katawhan. Habulahan o Dios ang tanan nga nakabaton ni ini nga mong paglaom sa ilang kasing-kasing. Bulahan na imong mga katawhan. Salamat pag-usab, ibalik kong himaya garungganan diha kanimo. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.